Pambungad na eksena, ipinakilala sa atin ang lalaking nagngangalang Milo Stanfield, na dumaranas ng Autism Spectrum Disorder o ASD. Makikita siyang nakatayo sa gilid ng kalye sa New Jersey, na binabantayan ang isang babae sa kalapit na tindahan ng bulaklak. Sa gitna nito, tila gumagawa din siya ng komplikadong kalkulasyon na may kinalaman sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na nangyayari sa kanyang paligid. Tiningnan ni Milo ang paglapit ng pampasaherong bus, lubak na kalsada, street artist, at rider ng bisikleta na nagmamadali. Kasunod ng mga obserbasyon na ito, tumawid siya sa kalye at madiskarteng naglagay ng panulat sa tuktok ng mailbox na katabi ng lubak. Di nagtagal, naganap ang plano niyang magkakasunod na pangyayari. Ang taxi ay dumaan sa lubak, na nagwisik ng tubig sa panulat, na naging dahilan upang mahulog ito sa lupa. Nakuha nito ang atensyon ng street artist, at pagkatapos ay lumapit upang kunin ang panulat. Kasabay nito, nabangga siya ng nagmamadaling nakabisikleta, na nagresulta ng pagtama niya sa mailbox at pagkahulog sa mga prutas sa malapit. Ang kaguluhan ay naganap sa kalye, na naglihis sa atensyon ng lahat kasama na ang driver ng bus. Dahil dito, hindi niya napansin na naging pula ang ilaw ng trapiko at natamaan ang parehong babaeng tumatawid sa kalsada, na agad na ikinamatay nito. Pagkatapos ay lumayo si Milo sa eksena matapos makumpirma na nagtagumpay ang kanyang plano. Ang eksena ay lumipat sa FBI Special Agent, si Olivia Dunham. Nagtatrabaho siya para sa Fringe Division ng Homeland Security, na dalubhasa sa paranormal phenomena o mga di pangkaraniwang pangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya. Tila kababalik lang niya sa trabaho pagkatapos ng mahabang pahinga dahil sa pinsala sa ulo. Pagpasok pa lang niya sa Fringe Headquarters, sinalubong siya ng isa sa mga kasama niyang opisyal, si Charlie, na supervisor ng koponan. Samantala, ang pinuno ng agency, si Walter Nate Bishop ay nakikipag-usap sa isa sa mga assistant ng lab, si Philip Broyles tungkol sa pagbabalik ni Olivia. Binanggit ni Philip na si Olivia ay isang doppelganger na nagngangalang Folivia at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kung tama bang nagsama sila ng impostor sa kanilang koponan. Dito, nabunyag na si Olivia, na nasa loob ng opisina ngayon, ay hindi ang tunay na Olivia, siya ay impostor na dinala rito upang punan ang lugar ng orihinal. Pagkatapos ay ibinunyag ni Walter Nate ang motibo sa likod ng pagpapanatili kay Folivia sa unibersong ito at pagtatanim sa kanya ng mga alaala ng totoong Olivia. Sinabi niya na si Folivia lamang ang maaaring maglakbay sa pagitan ng mga universo nang walang anumang pinsala. Gusto ni Walter Nate na malaman kung paano niya ito nagagawa. Para dito, sinabi niya na kailangan nilang paniwalain si Folivia na kabilang siya rito. Tinanong ni Philip kung paano kapag ang bagong pagkatao niya ay hindi na panatili, at sumagot ang hepe na hindi na nila siya kakailanganin kung magkaganon. Pagkatapos, ipinaalam ni Charlie sa koponan ang tungkol sa aksidente sa bus na 2 beses nang nangyari nitong linggo, at ang biktima ay patay sa bawat insidente. Pinaalalahanan niya sa mga tauhan na mag-ingat bago pumunta sa lokasyon para sa pagsisiyasat. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pangkat ng FBI sa pinangyarihan ng aksidente at naghiwalay upang maghanap ng anumang lead o pahiwatig. Ang investigasyon ay pinamumunuan ng isa pang ahente ng FBI na nagngangalang Lincoln Lee, na ang mukha ay tila nasira dahil sa pagkasunog. Sinuri ni Charlie ang katawan at ginamit ang fingerprint nito para kumuha ng mga karagdagang detalye. Sa kalaunan ay nalaman niya na ang pangalan ng namatay na babae ay Julian Foster. Samantala, tinanong ni Olivia ang driver ng bus na hindi makapaniwala sa nangyari dahil hindi pa siya nakakabangga ng anuman maski hayop. Kasabay nito, sinuri ni Agent Lee ang anumang mga palatandaan na may kinalaman sa kapaligiran ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, nakita niya ang parehong ballpen sa pinangyarihan. Pagkatapos magtanong sa mga nakasaksi, nilapitan ni Olivia si Agent Lee at sinabi sa kanya na yumuko ang street artist upang pulutin ang panulat, kung saan nabangga siya ng nagbibisikleta at natumba sa tindahan ng prutas. Nang marinig ito, naisip ni Agent Lee na ang panulat ang pangunahing elemento na lumikha ng pagkakasunod-sunod na pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Kinabukasan sa Fringe Headquarters, sinusubukan nina Agent Lee at Charlie na maghanap ng koneksyon sa pagitan ng mga aksidente sa bus na nangyari sa loob ng 2 araw. Nakita ni Agent Lee ang kaparehong panulat sa larawan ng unang aksidente, na lalong nagkumbinsi sa kanya na may nag-orkestra sa sunod-sunod na pangyayari. Kasunod nito, nakipag-usap sila sa mathematician mula sa Fringe Agency, si Astrid, at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga pangyayari.
Gayunpaman, binanggit niya na walang sinumang tao ang maaaring magsagawa ng ganoong pagkakasunod-sunod na kaganapan at isagawa ito ayon sa gusto niya ng 2 beses. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naganap ang isa pang katulad na aksidente sa bus na ikinagulat ni Astrid. Ang mga ahente ng FBI ay agad na sumugod sa pinangyarihan at nalaman na ang biktima ay buhay pa sa oras na ito. Sa pagtatanong sa mga nakakita, nalaman nilang biglang tumawid sa kalsada ang aso, dahilan para mawala ng kontrol ang bus. Sa sandaling iyon, napansin ni Olivia ang parehong panulat na gumugulong sa lupa, kaya napagtanto niya na ang sunod-sunod na mga kaganapan ay hindi pa natatapos. Tumingin siya sa paligid at nakita si Milo na kahina-hinalang nakatingin sa ibaba mula sa tulay sa itaas. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaking nakasuot ng earbuds ang naglakad upang tumawid sa kalye, ngunit nasagasaan lang ito ng paparating na ambulansya. Nakumpirma ang tungkol sa kanyang hinala, inalertuhan ni Olivia ang kanyang koponan at tumakbo patungo kay Milo. Nang makita ito, agad na kinalkula ni Milo ang isa pang serye ng mga kaganapan at itinapon ang bisikleta sa tulay. Nagudyok ito sa bus na baguhin ang landas nito at magmaneho sa ilalim mismo ng tulay. Pinigilan siya ni Olivia habang nakatutok ang baril, binantaan upang sumuko, ngunit tumalon si Milo mula sa tulay, lumapag sa bubong ng bus, at nakalayo. Pagkatapos ng kaganapang ito, umuwi si Milo upang hanapin ang kapatid na si Madeline, na nag-aalala para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Madeline na nakatanggap siya ng maraming tawag mula sa ospital, ngunit hindi siya pinapansin nito. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbinsihin si Milo na sumuko, at sinabing sobra na ang ginagawa niya. Gayunpaman, inasahan na ni Milo ang kanyang mga aksyon at kinumpleto ang susunod na sasabihin, na epektibong nagpatahimik sa kanya. Hindi nagtagal, ipinakita sa kanya ni Madeline ang maliit na laruan na kabayo, isang alaala mula sa kanilang ina. Dahil dito, nakadama siya ng pagkabalisa at lumayo, sinabing wala itong kinalaman. Sa kabilang banda, si Agent Lee ay dinala sa ospital para sa regular na check-up sa balat. Bago pumasok sa burn chamber, hiniling niya kay Olivia na mag-focus sa paghahanap ng pagkakatulad sa 3 biktima. Nakinig sa kanyang instruction, bumalik si Olivia sa punong tanggapan at nagsimulang makipag-usap sa mga saksi ng mga aksidente. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iinspeksyon, natuklasan niya ang ugnayan sa pagitan ng 3 biktima at ng isang medical center. Silang 3 ay direkta o hindi direktang nauugnay sa medical center na ito. Ibinahagi niya ang natuklasan niya kay Charlie, at agad silang pumunta sa mismong medical center. Pagdating doon, napansin ni Olivia ang mga pasyenteng gumagamit ng parehong mga panulat dahil hindi nila kayang gumamit ng mga digital device. Nang maglaon, nakilala nila si Dr. Levine, ang punong doktor, na kinilala ang lahat ng 3 biktima ng mga aksidente sa bus. Pagkatapos magbigay ng ilang detalye tungkol sa mga biktima, ipinaliwanag ni Dr. Levine na tinutulungan nila ang mga pasyenteng may problema sa pag-iisip sa pamamagitan ng experimental process upang palakasin ang kanilang katalinuhan. Ipinakita rin niya sa kanila ang video footage ng kanilang mga pasyente kung saan nakita ni Olivia si Milo. Nang magtanong sila tungkol sa kanya, sumagot si Dr. Levine na isa siya sa kanilang mga pasyente na dumaan din sa parehong pagsubok sa gamot na nagpalakas ng husto sa kanyang IQ. Sinabi din niya na nakalabas si Milo sa ospital sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang kapatid na babae at nakatakda siyang bumalik upang baligtarin ang proseso ng eksperimento. Ngunit ngayon ay hindi siya tumutugon sa kanilang mga tawag, at pinapatay niya ang lahat ng mga tao na sumusubok na kontrolin siya. Matapos malaman ang tungkol sa kapatid ni Milo, nagpa siya ang mga ahente ng FBI na bisitahin siya. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan ni Milo si Olivia, tinitingnang mabuti ang bawat pattern ng kanyang mga galaw at hinuhulaan ang kanyang susunod na galaw. Maya-maya, dumating sina Charlie at Olivia sa bahay ni Milo kung saan sinalubong sila ni Madeline. Tinanong nila siya tungkol sa kinaroroonan ni Milo, ngunit sumagot siya na hindi niya alam. Nang maramdamang may itinatago siya, sinabi sa kanya ng mga ahente ang tungkol sa mga krimen na ginawa ni Milo at kung gaano kadelikado na hayaan siyang gumala. Habang nag-iimbestiga si Charlie sa kwarto ni Milo, ibinahagi ni Olivia ang tungkol sa kanyang yumaong kapatid, at binanggit kung paano nila pinangangalagaan ang isa't isa. Sapat na ito upang mapanatag si Madeline at nagbahagi ng higit pang mga detalye tungkol sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na nahuhulaan ni Milo ang kahihinatnan ng maraming mga kaganapan sa pinakamaliit na detalye at maaari niyang masira ang konsentrasyon ni Milo sa pamamagitan lamang ng pagpapakita sa kanya ng laruan na kabayo.
Sa kalaunan ay nagawa siyang hikayatin ni Olivia na ibunyag ang anumang nalalaman niya, binigyang diin na nag-aalala sila para sa mga sibilyan gayon din sa kaligtasan ni Milo. Pagkatapos ay inabutan siya ni Madeline ng sulat, ibinunyag ang lokasyon ng hotel na kasalukuyang tinutuluyan ni Milo. Pagkatapos nito, tinalakay ni Olivia at Charlie ang mga plano kay Astrid kung paano mahuhuli si Milo. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na ang anumang plano ay magiging walang saysay dahil maaari niyang hulaan ang bawat kilos nila. Bilang resulta, pinili nilang lapitan ng direkta ang hotel nang walang anumang backup. Samantala, si Milo ay makikita sa kanyang silid sa hotel, nakatingin sa bintana at nag-iisip ng mga senaryo na mangyayari sa susunod na ilang minuto. Gamit ang kakayahan, nahulaan niya na malapit nang dumating sina Olivia at Charlie at hahabulin siya ng mga ito. Kinalkula din niya na maaari niyang patayin si Olivia sa pamamagitan ng patibong sa nakamarkang lugar ng construction site kung saan ang hangin ay masyadong manipis at pagdurog sa kanya sa ilalim ng mga bricks ng semento. Tulad ng kanyang hula, dumating ang dalawang ahente ng FBI sa hotel at nakita si Milo na naghihintay sa kanila sa kalye. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa construction site habang hinahabol siya ng mga ahente. Si Olivia, na walang kaalam-alam sa mga warning sign para sa thin air zone, ay nagpatuloy sa paghabol sa halip na huminto upang magsuot ng respirator. Dito, pinatunayang mali ang kalkulasyon ni Milo. Bilang karagdagan, naiwasan din niya ang tumpok ng mga sementadong brick na inakala ni Milo na dudurog sa kanya. Nabigla ang kontrabida nang makitang mali ang kanyang kalkulasyon at sa huli ay nahuli siya nito. Sa puntong ito, nahirapang huminga si Olivia dahil sa mababang antas ng oxygen. Sa kabutihang palad, dumating si Charlie sa tamang oras at tinulungan siya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, tinanong ni Charlie si Olivia kung bakit hindi siya tumigil upang magsuot ng respirator, kung saan siya ay tumugon na hindi niya nakilala ang mga warning sign. Nang maglaon, dinala ni Olivia si Madeline sa ospital kung saan nakita si Milo na nakikipag-ugnayan sa supercomputer. Ayon sa doktor, matagal nang nasa utak ni Milo ang gamot na IQ booster kaya hindi na nila magawang baligtarin ang proseso. Ngayon, ang kanyang isip ay naging napaka-advance na ang mga makina lamang ang nakakaintindi sa kanyang mga iniisip. Nalungkot sa balitang ito, pumasok si Madeline sa silid at iniwan ang laruan na kabayo sa harap ng kanyang kapatid. Sa parehong gabi, si Olivia ay nasa bahay niya nang makaranas siya ng vision ni Peter, ang kasintahan niya mula sa ibang universo. Sinabi sa kanya ni Peter na hindi siya kabilang sa unibersong ito. Upang paniwalain siya, ipinaliwanag niya kung paano nailigtas ng kanyang kawalan ng kaalaman tungkol sa unibersong ito ang kanyang buhay kanina lang. Ayon sa kanya, namatay na dapat siya kanina kung naunawaan niya ang mga warning signs at tumigil doon. Hinikayat siya ni Peter na subukang alalahanin ang lahat ng kanyang mga alaala at hinalikan siya bago nawala. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.